Oo. Dapat ibigay na. Nakasaad sa Biblia ang lahat ng mangyayari, totoong mangyayari. At isa sa pangyayaring mangyayari, yung nasa ikalawang Pedro 3, 10 at 7. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang isang kalangitan sa araw na iyan ay mapaparang na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayong ding salita ay iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Nasa Biblia yan, kapatid, napakaraing talata na ang lupa masusunog. Alam mo, scientifically speaking, possible ito eh. Sa dami-dami ngayon ng nuclear warheads ng mundo, sapat na para sumabog ang lupa eh. Pero hindi magugunaw ang mundo dahil dyan sa mga yan. Kundi, ayon sa Biblia, ang magko-contribute sa pagkagunaw ng mundo, yung pagkasira mismo ng atmosphere at saka yung ating space that surrounds the earth, yung tinatawag na langit, yung firmament. Sabi sa Gis, darating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparang kasabay ng malaking ugong. So ang distraction, hindi lupa lang eh. Una munang malulusaw yung mga bagay na galing sa langit eh. No? Tapos ang lupa at ang gawang nasa lupa masusunog dahil doon sa element na matutunaw sa langit. Alam natin maraming elemento sa langit, mga bituin, mga planeta, matutunaw yan eh. At magko-contribute yan sa pagkawasak din ng mundo. Yun ang sinasabi sa Biblia. At yan naman ay totoo. Kasi salita ng Diyos yan na nasa Biblia, at yan hindi kayang matutulan ng siyensya. Miski ang siyensya naniniwala darating ang araw, yung ating araw, sun, yung araw, ay magiging isang red giant na magiging sequence ng pagkawasak ng entire solar system. Pero yun ang sabi ng siyensya, pero sa Biblia hindi ganun. Ang sa Biblia, yung nasa mga bagay na nasa langit, mapupugnaw yan sa matinding init. Pag napugnaw yan, ang lupa ang kasunod. Kaya, yun din ang nasa pasyong Katoliko eh. Magmumula nga sa langit, ulan, apoy na masakit, sa lupa'y halos tumakit, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Ayun. Magmumula sa langit, ulan, apoy na masakit, sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Kaya alam mo kapatid, yung sinasabi sa pasyon, kinopya yung ibang bahagi ng pasyon, kinopya sa Biblia. Ang sanlibutan ito magwawakas. Kasi may nagtuturo, hindi raw magwawakas ang mundo. Gaya ng saksi ninyo ba? Malaking kasinungalingan yun. Magwawakas talaga, may itinakdang wakas ang Diyos para sa lupa. Sefanyas 1:18. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ayun, mayroong wakas talagang darating sa mundo. Kung kailan pati ang mundo
mawawala itong earth. Papalitan ito ng isang bagong mundo. Papalitan ito ng Diyos. 21 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Nakita ni Juan yung mangyayari. Nakita ko isang bagong langit, isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, ang dagat ay wala. Ano? Darating talaga sa wakas ang mundo. Sa bodega. Yung mga third eye na, akala mo nakakaalam sila nung ganyan. Marami tayong kapatid na dating ganyan. Yung mga nagsasabing meron silang third eye, kapatid, tanong mo yung mananalo sa sweepstakes o kaya sa loto. O, yung mga third eye na, akala mo nakakaalam sila nung ganyan. Hindi totoo yung may third eye. May espiritu lang ng demonyo sa mga yon para manghula-hula ng kung ano-anong mga kalkulasyon. Nakakakita sila, may third eye sila, may baraha sila, meron silang bolang kristal, may dice. Marami silang mga paraphernalia para ang tao papaniwalain. Para lang yan yung biyena ni kapatid na Dani. Yung biyena niya kasi manghuhula doon sa simbahan ng Quiapo. Isa yun doon sa mga nanghuhula ron na ang sabi nila may third eye. Sabi ko, nanay kako, ba't ba kayo nanghuhula? Kasi wala na akong asawa, sabi niya. Kailangan yung mga anak ko ay tulungan ko, maitaguyod ko. Naniniwala ba kayo sa sinasabi nyo? Sabi niya, hindi. Sabi niya, hula-hula lang ang akin, hula-hula. Para bayaran ako ng tao. Totoo yun, sinabi sa akin ng nanay ni Sis Baby yun. Hindi naman siya naniniwala sa sinasabi niya. Kaya lang, may mga tao raw talaga nagpapahula. Lalo na yung mga walang malay sa ganyan, nagbabayad 200, 300. Pag maganda hula mo, pag mayaman yung nahulaan mo, bibigyan ka 1,000 eh. Kaya malakas daw siya ang kita niya doon. Pero sabi niya, Brother Eli, pagdating ng araw, titigilan ko na rin ito. Ngayon yata tumigil na siya. Marami tayong kapatid na dating ganyan na nagkiklaim, meron silang nakikita, may third eye sila, pero pahanga lang ng tao yan para hangaan lang. Pero ang totoo, kapatid, mga hula-hula lang yan, guessing game. Tumama o hindi. Merong ganun Tumama't hindi. Wala naman silang pakialam dahil pinagkakakitaan ng iba yon. Kumikilala ka sa Diyos ng Biblia, hindi mo susumpain ang iyong kapwa. Ang sumpa na ginagawa ng tao, mula pa nung unang mga kasaysayan ng mga tao, ay nangyayari lang kung mayroong sapat na dahilang masasabi nating justifiable reason. Doon sa Kawikaan, sa Kapitulo 26, versikulo 2, kung paano ang maya sa kanyang paggagala, kung paano ang langay-langayan sa kanyang paglipad. Gayon ang sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Sumpa na walang kadahilanan ay hindi tumatalab. Kahit nasumpain mo ng sumpain, ako nga, sinumpa na ako ng sinumpa. Awa ng Diyos, hindi naman tumalab dahil wala namang kadahilanan para sumpain ako Nagsasalita lang naman ako ng salita ng Diyos
Pinapabulaanan ko lang naman ang sinasabi kasi mali, hindi tama sa Biblia. Ang batayan ko naman Biblia. May mga Diyos na nilikha ng tao sa kanilang kaisipan. Hindi naman totoong Diyos. Sinasabi nila sa ibang tao na yun ang tunay na Diyos. Kasi ayon sa Biblia, 4:8 ng Galacia, Gayon man ang panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin, nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. merong mga hindi talaga Diyos eh. Pero kinikilala ng mga tao, sinasamba, inoopera ng serbisyo. Merong mga tao, iba kasi ang Diyos nila, kaya hindi sila nakakakilala nung aral. Pag mayroong mga nagkamali, sinusumpa na nila, at gusto na nila parang mapahamak na, iyon ugali ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Kasi kung kumikilala ka sa Diyos ng Biblia, hindi mo susumpain ang iyong kapwa. Basahin natin ang unang Pedro 3:9. Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito kayo'y tinawag upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. Basahin natin sa English, kapatid na ganyan. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Yung sumpa is just the opposite of blessing. At yung pagsumpa sa panahon ni Kristo, bawal yun eh. Imbis na tayo manumpa, dapat mag-bless ka. Imbis na sabihin mo, sinusumpa kita, sabihin mo na, nagpalaing ka nawa ng Panginoon. Yun ang expression ng isang Kristiyano. At pagka ikaw ay galit sa isang tao, ginawang ka ng masama, huwag mong susumpain siya. Ipagpasa Diyos mo, gaya nung ginawa ni Arkanghel Miguel, nang nakikipagdiskusyon siya sa Diablo. Basahin natin ang 1:9 ng Judas. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa Diablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Si Arkanghel Miguel, Arkanghel yun, ano? Mataas na posisyon ng anghel yun. Eh, ang kadiskusyon niya yung demonyo eh, yung Diablo. Ang sabi, hindi gumamit si Arkanghel Miguel ng hatol na may pag-alipusta doon sa Diablo. Yung pag-alipusta, sa Biblia, almost synonymous yun sa pagsumpa. Kundi ang sabi ni Arkanghel Miguel, sawayin ka nawa ng Panginoon. Masamang-masama na itong Diablo eh. Hindi nagsalita si Arkanghel Miguel ng sumpa eh. Kundi, bahala na Diyos sa'yo. Sawayin ka nawa ng Panginoon. Yun ang